Siyempre naman po. Ayan, kaya buddy. Ayan. Hello, sir. Good afternoon po. How it works. Apa. Marami kami yan, sir. Buong Pilipinas. Oo. Yes po. Alright, so kasama natin si former Congressman Aniceto Jan Bertes III at siya ngayon ang Deputy Director General ng TESDA. Sir, Sir, good morning. Good afternoon pala. Opo. At sa lahat po ng mga followers at mga nanonood ng sikat yung programa, ang agribusiness po. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, ano naman tayo? Yung pag-usapan naman natin, sir, yung ikaw, yung yung saan, yung humble beginning. Dati ka ring OFW, sir. Opo, 11 taon po ako as OFW at laking tondo po ako. Doon po ako pinanganak. Sobrang hirap po talaga ng buhay noon. So, yung aking nanay ay nagkaroon ng stroke, bedridden siya. Ang tatay ko, mekaniko sa Saudi Arabia naman. Hindi man kasya during that time yung aming sahod ng tatay ko kasi nga, siyempre, yung nanay ko may sakit, ang daming kailangan gamot, di ba? So, I decided at the age of 18 na hindi ako nagtuloy ng pag-aaral, ay nag-apply po ako sa Saudi Arabia. I was a T-boy o yung taga-timpla. Parang Johnny Ford ng kape. Oo, I was 18 years old during that time. But sabi kong ganun, hindi ako tatagal dito ng ganitong trabaho. So I worked really hard na hanggang sa ako po ay ma-promote all the way. Yan. Tapos after 11 years, I was the first Filipino managers diyan sa aming kumpanya na pinapasukan. And then umuwi po ako rito sa Pilipinas dahil nais ko ring sumubok bilang magnegosyo rito. Naging successful naman. And then after yung 8 empleyado na nagsimula ay sa ngayon nasa mga worldwide nasa siguro mga 70 to 80,000 na empleyado natin. So, doon ako nagsimula hanggang sa naging congressman when I ran under the party list ng AXO OFW po para makatulong sa ating mga kababayan. Bilang dating OFW na galing din sa hirap at ang una ko po mga pinasay, makakatulong talaga sa mga OFW tulad po ng UWACTEA, which is the Universal Access for Quality Tertiary Education Act. Ito po yung pagbibigay ng libreng pag-aaral sa ating mga kababayan. Tapos andyan din po yung tinatawag nating National Healthcare Act na libre naman po hospitalization, which is naipasa rin. And then lastly, yung mga sa ating agrikultura, yung mga tulad po nung Pre-Irrigation Act, isa rin po tayo sa mga principal author niyan. So, nagamit ko rin yung experience ko sa Saudi Arabia at all the way na naging congressman at ngayon nasa TESDA po. Sir, yung nung OFW ka at the age of 18, ilang years ka mo nag-last noon? 10 years? 10 years as an po. OFW. Yeah, okay. Yung 10 years na yun, sir, gaano kahirap yan? Mahirap po noon kasi walang walang cellphone nung araw during the 90s na nakikita ko nga po yung experience din nung gera ngayon sa Israel kasi nung napunta po ako doon, it was Gulf War. So lagi kami may hawak na mga face mask, yung tawag nito na may mga breathers kasi nga yung biological weapon daw na sinasabi ni na dala ni Saddam. So ito yung mahirap po kasi susulat niya, di ba? Pero just because of dedication and hard work na ayaw mo talagang hanggang doon ka lang, mataas po ang pangarap ko noon hanggang sa naging manager nga ako ng kumpanya na yan. So, at matinding ipunan ang ginawa ko po. Matinding ipunan? Opo, nag-ipon ako, yung iba. Nagsa-sideline din ako sa Saudi Arabia noon.
nagtitinda ako ng kung ano-ano. Tapos, para na rin kaya nga nung bumalik ako rito, may puhunan ako. Linagay ko sa tama hanggang sa pinalago ng Panginoon Diyos yung hanap buhay. At, Ano po sir yung inumpisa mong hanap buhay ng actually, pagbalik ang mo? hanap buhay ko noon is consulting company for IT. Kasi boom ang IT noon. So, nagtayo akong opisina, mga former OFW rin, mga retired na programmer, in-engage natin. Hanggang sa nag-evolve siya into a licensed recruitment agency. Nagpapadala po tayo ng tao sa iba't ibang bansa, pati po dito sa local. Doon nag-start. Opo. And then sir pa, nung time na nung early years nasa Saudi ka, naisip mo na darating ang araw magiging congressman ka? Hindi nga po wala nga po sa akin pangarap dahil siyempre Okay. bilang janitor parang ang hirap mangarap, di ba? Ang layo mong aabutin. Oo. Pero just because of my dedications to protect the migrant workers' rights, ay naging very aggressive po ako niyan. Hanggang sa nakilala tayo, minsan nakikipag-rally tayo dyan sa Mindiola dahil nga po doon sa mga terminal na 550 na sinisingil, which is sa batas, wala naman yun. So, dito po pumasok unti-unti yung pagiging politiko ko. Paano ka nagkaroon ng advocacy to help the OFWs? Kasi nga, di ba, hindi naman po ako magiging OFW kung hindi ko naranasan yung hirap di ba? You cannot actually para bang kung hindi mo na pagdaanan, mahirap di ba, na maging ito ang advokasya mo. Dapat na naranasan mo yun So ayaw mo matulad sa iba or ayaw mo yung iba na matulad sa iyo marami kasi akong nakita na mga OFW na dati 5,000 okay na sa kanila a month, di ba? Masaya na yung pamilya. Kaso nung lumaki yung sahod, lumaki din yung greed ng paggastos, so wala rin naiipon. So doon ako nag-focus on financial literacy, na ang mga Pilipino kahit nasa abroad yan, malaki kinikita, at the end of the day, babalik ka rin sa Pilipinas, di ba? So, yung pagbabalik sa Pilipinas ang dapat mong pag-ipunan, paghandaan hanggang sa yun nga po sa tulad nun sa Saudi, napakainit, di ba? Pero magugulat ka, nakakapagtanim kami ng mga kangkong, yan, di ba? And then, at the same time, nung bumalik na ako dito sa Pilipinas, doon na nagsimula yung mas lalong tumaas yung aking advocacies to help the migrant workers hanggang sa naging congressman po tayo. Kumusta sir yung pagiging congressman mo? Mas na ano mo ba yung advocacy mo? Oo, kasi nga dahil talagang hindi tayo tumitigil ng pagbuo at pagbalangkas ng mga batas noon, lalo sa mga budget hearing. Pagka ang pinag-uusapan ay nai-slash yung mga budget ng ating mga OFW, pinaglalaban natin yan kasi nga ay sila yung nagpapasigla ng ating ekonomiya just because of dollar remittances, di ba? So ito yung mga tawag, ito yung aking naging concentrations nung sa focus ako doon nung nasa Congress ako. Nung dating OFW ako, kada uwi ako, magre-renew akong passport, nahihirapan ako. So ginawa natin, nag-file tayo nung para ma-extend into 10 years ang Kayo passport. pala yun, sir. Opo. Wow. Tayo po yung principal author nun. Yung Universal Access for Quality Tertiary Education Act, tayo rin po yung one of the principal authors. And also yung pre-hospitalization, we're also one of the authors. Pre-irrigation Act is also dahil nga yung puso natin nasa pagsasaka. Iyan din po yung ating mga pinursige. At nung ako ay nasa Kongreso, dito rin natin nabuwag yung GAMCA na tinatawag, tsaka yung Winston QH, yung cartel ng mga medical companies para sa mga OFW. So, marami po tayong mga naipasahan na mga batas at lalong-lalo na kung ito ay para sa ating mga OFW. Ilang porsyento ng OFW ang bumalik sa Pilipinas na mas maganda ang buhay? Actually, napakaliit Napakaliit ng porsyento di ba? Less otherwise. Talagang may maggagabay sa'yo. Kung saan ka papasok na negosyo, di ba? Yung hindi ka mabubudol-budol or ma-scam.
So, ito yung ano. Favorite ng mga scammers ng Oo, OFW. totoo po 'yan, lalong-lalo na yung mga networking, 'di ba? Yeah. Na for example sa Dubai, yung mga upline diyan, 'di ba? Ikot ng ikot 'yan, mga magagandang sasakyan sa mga Filipino community, tas alokin ka. Bago mo naman naging kotse 'yun, sangkatutak na pagbebenta. Pero kung gagawin mo ay iipunin mo muna siya, tapos i-invest mo sa lupa. Of course, ang lupa hindi bumababa yan, di ba? O kaya sa property, kahit meron naman po mga grupo na nagtuturo dyan tulad ng yung mga kasama natin, sila Sir Ringo, di ba? Yung Fridge. Yan, mga nakilala ko yan. Sila yung pre and rich Filipinos, mga nagtuturo ng financial literacy sa ating mga kababayan kung paano mo i-manage ang iyong pera, di ba? So, naging ganun din po ako nung ako'y OFW, mas matipid po ako, nag-invest po ako sa negosyo hanggang sa lumago. Sir, ilang terms ka sa Congress? One full term po. One full term. Opo. And then, naging ano ka Test na, na Deputy po. Director General na. Na in-appoint po tayo ni Presidente Duterte all the way to President Bongbong. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanila dahil sa tiwala na binigay nila. Mahirap ba, sir, ang maging Deputy Director General? Mahirap po at fulfilling in paano mo i-explain to, kasi nga po hawak ko po yung buong operations ng TESDA sa buong Pilipinas to make sure lahat po ng program ng TESDA ay nai-implement po sa ating mga kababayan nationwide up to the far-flung barangays yan and locations sa mga learners natin. Dahil dyan po ay dinadala natin si TESDA. Of course, being the operation, DDDG for operation, we are also crafting a lot of policies na para maging mas lalo maging maayos ang kanilang ang aming programa dito sa TESDA. Ito, pagiging Deputy Director General, hindi mo rin expect? Hindi naman po kasi nung after my term in Congress, that was pandemic. So talagang grabe ang kailangan ng ating pamahalaan. So ako po ay pinagkatiwalaan ni Presidente Duterte noong una na humawak ng TESDA, which is nung tayo ay hinawakan natin ito, nasa 100 plus lang something ang ating mga industry partners. Ngayon po, nasa 2,000 mahigit na po yan. Napalago natin during the period na na-appoint po tayo. Kasi importante po talaga mga industry partnership kasi sila mismo yung end user. Sila yung taker ng mga skilled workers. At the same time, malaki po ang pangangailangan ng ating bansa sa pagdating po sa food security. Yan. Okay. Sir, yung buhay mo, kung titingnan mo ngayon, looking back, sobrang successful, sir. Hindi ko alam how we can quantify the success but of course as long as na marami po tayong natutulungan, it's very fulfilling din. And of course, I'm really thankful to God kasi ako, sabihin ko na rin successful ako kasi 'di ba, from a humble beginning as a janitor na naging congressman, naging businessman, naging president and CEO ng 3 company until na mapunta tayo sa TESDA. So ngayon po, puro talagang focus natin is yung serbisyo talaga sa ating mga kababayan. Inspirational ka, sir. Yes po. Sir, may message ka ba sa OFWs? Ano po? Siyempre po sir, your skills is your future po. Dapat na andito po ang TESDA para tulungan kayo na palawakin, palaganapin at pag-igtingin pa at lalo pa naming ma-develop ang inyong mga skills at ang inyong mga kaisipan, magkaroon ng kakayahan, kaalaman tungo sa kabuhayan. So napaka-importante po, we are located nationwide na pwede po kayo mag-avail ng aming programa. Actually, kayo rin, sir, at pati mga nanonood,
pwede nyo na kagad subukan doon sa yung aming online program. May mga TESDA online program po tayo. 150 courses po yan Wow. that you can avail free online. So, it is something like learn at your own pace. So, kung ano yung oras mo, pwede mong pag-aralan, hindi tulad yung nasa classroom ka. Of course, you will get certificate of completions. But if you want to get the national certification issued by TESDA, yung natutunan nyo po doon, magpapa-assess na lang po kayo. Yan. Kaya nga po, sa atin, sa bagong Pilipinas, ang TESDA Lingap ay maaasahan po. So, nandito po kami upang kayo po ay tulungan na magkaroon ng mga skills at maging part ng ating country's nation building and economy po. Sa mga farmers naman, sir. Yan, sa ating po mga farmers, siyempre po ang TESDA ay bukas lagi ang aming tanggapan para po maka-avail kayo ng ating mga farm courses po na libre nyo po makukuha sa TESDA. Okay. Sir, may mga gusto ko po bang importante na na-miss ko na gusto mong i-impart sa audience natin? So far, wala naman po at nagpapasalamat lang ako sa ating mga partner industry sa walang samang pagsuporta sa TESDA para po mabigyan ng mga highly skilled at ma-expose ang ating mga learners sa mga talagang yung actual na ginagamit po sa mga industriya po. Kasi siyempre yung industrial, for example, yung industrial automation, diba, napakalaki niyan, diba? So, ito po yung ating mga concentrations. Our secretary is focusing more on partnering with different industries. So, para po makapagbigay tayo ng marami pa po mga scholarship program at makatulong tayo sa ating mga kababayan. Ganun na rin po yung nasa ibang bansa ay pwede rin po kayo mag-avail ng ating mga programa. Sir John, thank you so much. Salamat po. Hindi ko po in-expect na makakaharap kita. Hindi naman po. Maraming salamat. Thank you po. Pasensya na dahil hindi ko alam kung matagal ko na rito, nag-jet lag pa ata. Parang namimental Kararating niyo lang ba? Hindi naman po. Galing po kasi kami sa, of course, biyahe, pagdalaw sa iba't ibang probinsya. Isa po sa mga functions ko kasi yan to make sure yung mga programa natin ay na-implement ng tama sa baba po. So may mga surprise visit tayo kahit mga malayong lugar po. Sir, bisitahin ko yung mga farm sir, school niyo. bigyan mo, yung mga magaganda, sir, halimbawa, simula tayo ng Cavite, Maragondon, sir. Kahit this weekend, sir, tuwan-tuwa yun. Sir, i-schedule natin, sir. Bibigyan ko po kayo ng card. Tapos, ang agribusiness is kapartner na rin ng Thank you, sir. TESDA. Thank you. Opo. Sir, dun tayo sa office Sige. mo. Sir, grupo tayo. Sir, upo ka doon sa table mo, sir. Lang Tabi na lang tayo, sir. Hindi, kaming nila Sir Ringo ang tatayo sa okay po. side mo, sir. Sir, dito ka! Tulungan po tayo. Thank you. Sige po, tawagin lang ako ang ating project. Sige po. Sige, salamat po. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.